Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Panibagong linggo, panibagong scene na naman. Binasa ko kung ano yung sinabi ko nung nakaraang linggo. Free ka ba bukas? Hey, may gagawin ka ba today? Hello? At marami pang iba. Kung hindi may gagawin, hindi naman daw siya pwede o di kaya scene lang. Meron pang isang beses na may gagawin daw siya, pero may nirestory siya na story ng friend niya. Minaba ko yung cellphone ko. Andito ako ngayon sa coffee shop. Nakaupo si Jazz sa harap ko. Pinanood ko siyang uyain yung straw niya habang nakikinig siya sa rants ko. Girl, huwag mo nang i-message. Ganyan lang talaga siya. Baka kasi busy lang. Stop making excuses for him just to validate your feelings, te. Hindi nakakaganda. Ang tanga ko kasi. Aware ka pala? Oo na. I told you, huwag kang mahuhulog dyan kasi ganyan yung mga lalaki na yan. Pare-pareho lang sila. I-message ka lang kapag convenient para sa kanila. And if hindi, itchapwera ka. And if may makahanap sila na ka-serious or more than the casual that you can offer, hahanapin nila yung babaeng yun at hindi ikaw. Iiwan ka lang ulit. Grabe tong experience na to. Universal ba to? Oo, girl. And mind you ha, if that girl did not work out, babalik yan na parang walang nangyari. May kita mo magchat-chat yan sa'yo ng, hey, kumusta? Gusto mo bang lumabas ngayong gabi? I miss you. Kailan ka free? Ganyan, kakapal mukha nila para bumalik na parang walang nangyari. So, yung hindi niya pagme-message sa akin, universal experience din yun. Oo naman. Ano ba bang inaasahan mo sa mga lalaki? Problema na talaga nila yun, no? Natawa na lang kami. When do I get over this face ba? Sa totoo lang, I've been asking him out more than I should. Ako na lang palagi. Tapos kung kailan siya available, bigla siyang babalik kasi hindi niya ako nireject. And as for me, nung tinanong niya, syempre pupunta. Palaging pupunta. I'm so overwhelmed by how many times Nikki has been asking me this week. I can't even recall kung ilang beses na ba eh. Maybe mga 4 times na this week. And to be honest, most of the time, sobrang wrong timing niya. It's either may plans ako with friends that day or may ginagawa na ako. I looked around and put my phone down when I saw her story today. Hindi niya ako inaya lumabas, which is good. I'm out with friends din ngayon eh, and if mag-aaya siya, for sure, di-decline ko lang. Tom was laughing over something dumb while we waited for our beers. Pero, ang utak ko, lutang. Di ko alam bakit, pero parang ang tahimik ng phone ko lately. Wala si Nikki. Usually, mga ganitong oras, may message na yan. Libre ka ba? Or sama ka sa coffee run namin? Kahit simpleng may quiz ka ba today? Wala. Weird. Bro, okay ka lang? Kanina ka pa tingin ng tingin sa phone mo ah. Magchat-chat din yun, tol. I-chat mo na kasi. Lul, wala nga ako inihintay. Oo, bakit? Hindi naman nagme-message? Walang dapat magme-message. Sino ba? Si Nikki ba? Nikki? Si Tama raw, girl. Kala ko si Adamson girl ngayon. Actually, dalawa sila. Fuck you, bro. Nick, tara na. Minsan lang eh. Wala ako sa mood mag-ayos. Di kami mag-aayos sa'yo. Tara na girl, wala magagawa pag mumukmuk mo dyan. Sinong nagmumukmok? Tara na nga. Pumunta lang kami sa chill bar, parang jamming session lang siya. I was just vibing with the band nung lumapit si Jess sa akin. This is Nikki. Nikki, si Jay, kablock ko.
Oh, hi! Nice meeting you. Dre and I talked for a while. Kahit nga wala akong plano uminom ng marami, pakiramdam ko tinatamaan na ako. Okay naman si Dre. Masarap siya kausap at magka-wavelength kami. It felt so weird na comfortable ako sa presensya niya. Lumapit ako kay Dre nung hindi ko narinig yung sinabi niya. Tumigil ako sa pagkatawa nung may nakita akong pamilyar na mukha. Wow, dito pa talaga. Usually, hindi talaga ako matingin sa ibang table because my only concern are my friends. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin to look around and to my surprise, nakita ko si Nikki na may kausap. They were very close. I mean, wala namang problema. She's very single and she can meet the people she wants to meet. Kinuha ko yung cellphone ko at nag-type. I sent her a message saying na I'm here as well. I watched her laugh at his remarks. Na hindi man lang nag-check ng phone. Hey, what's bothering you? Wala naman. Inaantok lang. Tara na? Uwi ka na? Hatid kita sa labas. Yes sana. Maaga pa ako bukas eh. Sorry, I can't drive you. Ako lang sober eh. Hatid ko pa si na Chris. It's okay. I can just book a cab. Don't worry. Nagpaalam na si Diana at yung kasama niya na isa sa mga kasama ko. Hinatid ko sila hanggang makasakay at nagantay muna sa labas. I looked at my phone and wala man lang chat. Gumaganti ba siya sa akin? I stayed for a while sa labas. Hindi ko na alam kung bakit di ako mahilig uminom ng alak. Hindi naman ako introvert, pero hindi ko lang talaga gusto yung lasa. Alam mo yun? Naabutan pa ako ni Harold sa labas, kaya nagpaantay siya para sabay na kami bumalik. Pagpasok ko, nagulat pa ako nang makita si Nikki. Kita kong nagulat siya kaya ngumiti ako. Paglapit ko sa kanya, mas lalo akong umiti. Hi. Nagulat ako nung dire-diretso lang siya at nilagpasan ako. As if hindi ako kilala. Oh, kilala mo yun, bro? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.